Eto guys, grabe no, kasi may nakuha ko kanina lang na sobrang grabing deal. So ito is Red Magic 8 Pro na 16,512 GB. And grabe, nakuha ko lang siya ng 15,000 pesos. Hindi ko siya sa tao nakuha, actually sa shop ko siya nakuha. So meron pa tayo ditong resibo, nakuha ko siya kay Monster Gadgets. So nabili ko siya for around 15,500. So yan siya guys, Red Magic 8 Pro. So unahan ko na kayo guys no. So hindi to brand new. So wala na kasing brand new ata ngayon na Red Magic 8 Pro. Pero even tignan natin sa marketplace, usually yung second hand na Red Magic 8 Pro is nagkakahalaga yan 20,000 above. So ayan 24,000. Itong Red Magic 6S Pro 20,000 no. So ayan 22,000. 27,200, 25,000, 24,000. So yun yung usually na price niya. And may nakita pa nga ako kanina, 23,000 tapos unit only, no? So ito, actually, unit only ko lang din siya nakuha. Pero for me, ang still pa rin nung presyo niya for a gaming phone na 15,000 lang, no? So makikita nyo, nag-story siya kagabi. Ayan, 23 hours ago. Ayan, Red Magic 8 Pro Nubia 16,512, 15,500, no? So meaning binili ko siya, pero wag niyo siyang kulitin, makikita niyo. Nag-iisa lang yung Red Magic diyan. Ayun, no? So wag niyo siyang kulitin kasi mostly nang binebenta niya is mga second hand and brand new na iPhone. Pag mga gaming phones katulad nito is bihira lang. Talagang nakita ko lang kagabi and binili ko na agad. So yun makikita niyo guys, so tinanong ko siya. Kasi nakita ko yung story, binabantayan ko din kasi yung stories nila. Kasi magaganda yung deal nila. Then, unit only lang. Tinanong ko kung anong color. Sabi ni ate is bukas na lang. Then, kinabukasan nito kaninang 10 AM lang. Pinakita niya sa akin yung picture. Then, sabi niya no issue naman. Maganda daw, etc. etc. So, kanina lang pinuntahan ko. So, actually, mayroon siyang issue. To be honest, no. Hindi siya perfect. And ito yung mga nakita kong issue sa kanya. So, yan, no. So, kung bibili kayo ng mga second-hand phone, kahit anong store pa yung puntahan nyo, kahit may tiwala ka pa sa store, kahit sabihin pa sa'yo ng seller, taong seller man yan or store na seller, kahit sino pa magsabi sa'yo na 100% no issue, huwag kayong 100% din na magtiwala. I-check nyo din mismo yung unit, no? So, ako, ito yung mga nakita ko. So, meron siya ditong napakaliit na dent, pero pag nilayo ko naman, ayan, hindi na siya kita. Super liit lang na dent. Yung screen niya, so medyo mahirap makita. May mga konting micro scratches na lang dito. Hindi ko alam kung bakit yung owner niya bumili ng mahal na phone tapos hindi man lang nilagyan ng kahit normal lang na screen protector, no? Mga micro scratches lang talaga sa screen niya. So nag-out of focus yung camera. Tapos munti ko na siyang hindi bilhin kasi nung check ko siya dun sa store, yung light strip niya, or ito, yung nasa likod, yung Red Magic, left to shoot, and yung right to shoot, dapat umiilaw yan. Kasi honestly, na-review ko na dati yung Red Magic 8 Pro, and dapat umiilaw siya, pero nung ginagamit ko siya dun sa store kanina, is hindi siya umiilaw, pero ngayon, no. So yan siya guys, so makikita nyo, umiilaw na siya ngayon. Yan, violet kasi yung pinakamadali makita, no. Yan, try natin pag green. Yan, no, green. So, kanina, nung tinetest ko siya is hindi siya umiilaw kahit ano talagang gawin ko, no? Even, lagay ko siya sa gaming mode niya, hindi pa rin siya umiilaw. So, gumana lang siya nung nirestart ko yung phone. And, ayun, kinuha ko na after that. Then, pag uwi ko, ang pinaka-chinek ko na agad is yung performance niya. Kasi usually, yung mga gaming phones, hindi lang sa Red Magic pero Red Magic lang kasi talaga yung nagamit ko na gaming phone na madaming model. From Red Magic 7 Pro to 7S Pro to 8 Pro, 8S Pro, 9 Pro, 9S Pro, and 10 Pro. Lahat yung nagamit ko. And karamihan sa kanila, nagkakaroon ng problem sa pag-overheat, lalo na sa mga benchmark. Sa actual games is napaka-okay niya. Pero pagdating sa benchmark, may mga ibang Red Magic ako na try na namamatay sa benchmark dahil sa overheating. So meaning nag-auto shutdown, no? And yung Red Magic 10 Pro ni Parikoy is nagkaroon siya ng problem sa chip niya na parang nasunog ata or something, no? Kasi tuloy-tuloy na tinry sa benchmark and yun yung naging problem sa kanya. Talagang grabe, no? So, iniisip ko baka may ganong issue din tong Red Magic 8 Pro kaya binenta to ng super mura. So, tinignan ko siya sa Antutu pero at least, ayan, no? Normal yung points na nakuha natin which is 1.5 million points. Dati nasa 1.3 million lang to pero nagkaroon ng updates yung Antutu. Ngayon umaabot na siya ng 1.5 million. Tinry ko din siya dito sa CPU throttling for 30 minutes. Usually, yung ibang na-try ko is from green, bigla na lang tuloy-tuloy okay. Tapos after mga 5 to 8 minutes, biglang babagsak na. No? Pero ito, syempre medyo matagal na yung Red Magic 8 Pro. Parang mas stable na siya. And hanggang ngayon, no?
Okay na yung performance niya. Throughout the test is color green. Then dito sa 3D Mark, okay na rin yung result natin. Meron tayong 3,753 na best loop score. Lowest natin is 3,643, giving us a stability na 97.1%. So ibig sabihin, walang problem sa internals niya, gumagana yung cooling niya, and overall, 'di ba? I think napakagandang deal talaga nito. And yung video pala natin, hindi siya review ng Red Magic 8 Pro kasi na-review ko na siya dati, gumawa pa ako ng gaming review. Ilalagay ko na lang sa description yung link kung sakaling gusto nyong panoorin or dito sa taas. Talagang gusto ko lang i-upload yung video na to kasi at least makapag-share ako sa inyo ng 100% na trusted ko na shop. So again, hindi naman to sponsored pero kung gusto ni Mancer Gadgets, 'di ba? Baka naman. Sa kadalasan kasi yung mga phone na nare-review ko ngayon is binibili ko na lang din, katulad nitong Poco F7 Ultra, itong Infinix Note 50 Pro Plus is yan, mga binili ko to. And ayun lang, ito rin, binili ko lang din to. Even yung controller, 'di ba, binibili ko. So, ayun lang guys, sana nakatulong ako sa inyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.